Jaja Santiago maglalaro para sa Cherry-Tigo this PVL 2024. Instant champion kung magkataon. Pero kaya nag-videos, huwag kalimutang mag-subscribe at notification bell para i-update kayo dito sa ating channel. Sa paglalabas nga ng official lineups ng mga koponan sa PVL, ng gulat dito ang Team Cherry-Tigo Crossovers. Yan ay matapos na isama ng Cherry sa kanilang official and final lineup si Pinay Pride Jaja Santiago. Bago ang kanyang semifinals tourney sa Japan at kagulat-gulat na isinama ng crossover si Jaja sa official and final lineup ng koponan bago ang simula ng 2024 All-Filipino Conference. Pero posible ba itong mangyari? Well, posible naman kung gugustuhin ni Jaja, pero hindi ibig sabihin na makakahabol ito sa opening day ng crossovers, gayong tatama ito sa kanyang schedule with JT Marvelous kung saan patungo pa lang sila sa semis and possible final sa V-League. Inaasang magtatapos ang nasabing tourney ni Jaja sa Japan by first week of March, which dahil nasa official lineup siya ng team, kung gugustuhin niyang maglaro sa Cherry, kayang-kaya pa nitong humabol, gayong hanggang Abril pa ang elimination rounds ng PVL. She has a lot of time para makahabol sa team at eligible siya na humabol gayong nasa lineup nga siya. Ang problema lamang ng Cherry dito ay kung magdesisyon si Jaja na hindi bumalik sa koponan. Why? Dahil kung titignan pagkatapos ng V-League may Empress Cup pa ang mga Japan teams kung saan nakalahok din ang JT dito. So depende kung papayag ba ang JT na pauwiin muna si Jaja sa bansa o ipipilit nito na paglaruin pa rin si Santiago para sa kanilang Empress Cup campaign. Pero kung magkataon at matuloy ang comeback ni Jaja this season, hindi imposible na maging instant champions na naman ang Cherry-Tigo tulad na lang last 2021 season kung saan nakuha nila ang una at huli nilang kampyonato as a team. Dito, si Jaja ang naging susi sa kampyonato nila na ito. Lalo pa ngayon na ibang dimensyon na ang galaw ni Jaja at kapag tumapak ito sa PVL court, siguradong lalamunin nito lahat ng players na makakaharap niya. Don't forget her Best Blocker and Best Attacker award this season. Bukod dyan, matindi ang intimidation factor na madadala niya kapag nasa Cherry side siya. Lahat ng players posibleng matakot sa presensya ni Jaja dahil ibang Jaja na ang kanilang makakaharap compare dito few years ago. But again, maghihintay tayo sa opisyal na desisyon ni Santiago kung magbabalik Pinas nga ba ito upang muling maglaro para sa crossovers. Actually, few years ago, palagi nang nilalagay ng Cherry-Tigo si Santiago sa kanilang lineup dahil nagbabakasakali ito na baka makalaro nga siya sa team. Kasama ni Jaja sa 17 lineup ng Cherry si Captain Abby Maranyo, Jasmine Abor, Maylene Paat, Ea Laure, EJ Laure, Ara Galang, Alina Vicar, Tsaka Randang, Seth Rodriguez, Joy Micagante, Jen Yerva, Net Villarreal, Ces Robles, Pauline Gaston, Shai Adorador at Budik Duremdes. Sa pahayag ng Cherry, hindi lahat ng 70 na ito ay makakapaglaro agad, ang iba ay reserved dahil sa injury o tulad ni Jaja na wala sa bansa. Kaya 14 players pa rin naman ang talagang makakalaro para sa koponan sa bawat game nila, at least for the start of the season. So throughout the UNC for support this channel, please don't subscribe, notification bell, be updated on my coming videos.